Heyo, what's up mga kapatid at welcome ulit sa ating panibagong reaction video and commentary mga kapatid, no? Partikular ang ginagawa nating reaction video ay patungkol palagi, no, sa West Philippine Sea dahil kailangan talaga nating maging aware, no? Kailangan nating maging gising at maging vigilant, no? Lalong-lalo na sa propaganda ng mga pro-China, mga tol. Hindi man natin masyado nagugustuhan ang kabuuan ng aksyon ng ating kinauukulan pero kailangan pa rin natin silang suportahan mga tol. Dahil dito lang sa gobyerno natin ngayon, nasaksihan natin na talagang willing silang labanan, no? Willing silang ipaglaban ang ating soberanya. Unlike sa mga nakaraan na tila baga parang walang pakialam, no, mga tol. Maliban na lang doon mga kapatid sa talagang pumalag, no? Hindi na natin i-mention sila pero kahit papano nagbigay sila ng effort para i-claim natin yung ating soberanya. So ito sa ating panonoorin ngayon mga kapatid mula rito sa UNTV, no, basahin muna natin yung title, no. China handa umanong makipagtulungan sa Pilipinas para maresolba ang West Philippine Sea issue. Mga tol, no? Dapat ba nating paniwalaan 'yan? Dapat ba natin na panghawakan yung sinasabi ng China? Eh kadalasan mga tol, yung sinasabi nila ay iba sa kanilang ginagawa. So eto mga tol, oh, makikipagtulungan daw ang Pilipinas para maresolba ang issue sa West Philippine Sea. So sa paanong paraan 'yan, no? Kailangan daw tayong umalis, ganon? Di natin alam mga kapatid, no? So eto ang ating panonoorin at bibigyan natin ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ako mga kapatid. Syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol, tong balitang to. Balita muli sa loob ng Pilipinas, handa na umanong makipagtulungan ang China Tulugan. sa Pilipinas upang maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan sa isyu ng West Philippine Sea. Tama yung nagbabalita no. Tulugan. Tutulugan lang tayo nito mga tol. No, kailangan ba natin sila bigyan ng chance? Ano sa tingin ninyo, no? Comment nga kayo sa baba mga tol, no? Sa loob ng maraming taon na tayong nakikipag-usap sa kanila, ang dami na nating naipadalang mga diplomatic protest. Lagi nga tayong nasa diplomatikong pamamaraan nga tayo palagi eh. Yun nga minsan yung ikino-compare natin sa ibang bansa na kapag may pumapasok sa kanilang mga barko, 'di ba? Ay gumagawa sila ng effort para palayasin 'yun. Tayo ang pinapalayas, 'di ba? So lagi tayong diplomatic protest which is parang ah, para naman sa atin mga tol okay pa rin naman dahil ayaw naman natin pumasok talaga sa giyera. Pero 'yun kasi mindset natin eh. Kapag ba tayo nagbigay ng effort natin sa West Philippine Sea na palayasin yung mga dayuhang pumapasok sa ating soberanya, ang meaning ba nun is paghahamon na agad ng giyera? Yun ata ang mentality ng ating no, kinauukulan 'no. So tuloy na lang natin 'to. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na bukas sila sa dialogo at konsultasyon para makahanap ng solusyon sa sigalot. Hindi anya nila isinasara ang posibilidad ng pakikipag-usap sa Pilipinas. Mhm. Hindi nila sinasara ang kanilang pinto sa pakikipag-usap sa Pilipinas mga tol. Pero napakatagal na panahon na tayong nakikipag-usap sa kanila pero hindi ata nila tayo pinakikinggan. So magkaiba kasi yung bukas ng pintuan pero sarado naman ang tenga o baka hindi nila naiintindihan ng English, no? Ang gusto ata nila Chinese din sila ng presidente natin o ng ating gobyerno mga tol. Well ano, sa tingin ba ninyo kailangan natin panghawakan yung sinasabing gano'n China mga tol? No? Sa isang balita mga kapatid, no? Defense Chief Teodoro rebukes China over South China Sea claims. Kasi mga kapatid, no, sabi nila, sabi ng Beijing, eto tignan nyo kung etong balitang to ay umaakma doon sa isang balitang pinanood natin kanina. Ang sabi ng Beijing o ng China, Pilipinas pa daw ang nagsisimula ng gulo. Ba't mga loko-loko talaga? Pilipinas pa daw ang nagsisimula ng gulo, no? So eto mula sa Inquirer.net mga kapatid, no? Inquirer.net. Manila. The Department of National Defense chief rebuked China on Wednesday for accusing his country of provoking tension and steering trouble in the South China Sea, saying only Beijing believed in what it was saying. Totoo naman 'di ba?
Beijing lang din ang naniniwala sa mga pinagsasasabi nila. Sabi ngang gano'n ni, Secretary Gibo Teodoro, tayo'y nagre-react lamang 'no, sa kanilang ginagawa. Ayon sa 2016, 'di ba, ayon sa 2016, tribunal o dun sa arbitral ruling, etong 200 nautical miles na magpahanggang ngayon ay pinaglalaban ng Pilipinas ay lehitimo na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, which is ayaw din naman kilalanin ng China. So sino may problema ngayon dun? Dun pa lang titignan mo 'di ba? So dagdag niya, ayan, truth and in fact, no country in the world, no? Walang mga bansa, mga kapatid, o sumusuporta dun sa unequivocally their claim to the whole of South China Sea, doon sa mahigpit nilang pag-angkin, mga tol, dito sa South China Sea. Walang mga bansa, sabing ganon. In fact, truth and in fact, no country in the world, none, supports, 'di ba, unequivocally, their claim to the whole of the South China Sea. Defense Secretary Gilberto Teodoro said as both nations have exchanged accusations over recent collisions in the waterway. Diba? China claims, yan mga kapatid, China claims almost the entire South China Sea. Kung nakita nyo yung mapa, di ba? Kung nakita nyo yung mapa, mga tol, yung kabuuan ng South China Sea. Ano kasi yan kaya tinatawag na South China Sea kasi nasa south part ng China. Yung kabuuan na yun, kini-claim nila kahit na may iba't ibang part na yon mula nung nagkaroon ng UNCLOS, which is permado rin nila. Yun ang nakakaloko sa kanila, mga tol. Pumirma-pirma sila. Ayaw naman nilang i-honor yung pirma nila, mga tol. Kung yung mismong pirma nila ayaw nilang i-honor, di ba? I-honor ba nila yung salita nila na open daw sila sa dialogo? Parang ang hirap kasi paniwalaan di ba? Ang hirap paniwalaan na bukas daw ang pinto nila para mabawasan ng tensyon. Well, siguro kakagatin ng ating gobyerno 'yan dahil gusto ng gobyerno natin ng kapayapaan, 'di ba? Ang gusto ng gobyerno natin diplomatiko. Pero tignan natin, mga tol, kung ano ang mangyayari. Hindi naman natin puwedeng pangunahan ng gobyerno natin. Titignan lang natin kung ano yung kanilang mga aksyon, 'di ba? At tignan natin kung ano ang magiging resulta kung saka-sakali makipagdialogo ang ating gobyerno sa kanila. No, tignan natin kung maiibsan ba, kung mababawasan ba yung mga ginagawa nilang panghaharas, pambubulas every time na meron tayong resupply mission, 'di ba? Dito sa Ayungin Shoal saka sa Scarborough, 'di ba? Kapag namimigay ng mga ayuda itong BIFAR, tignan natin, mga tol, kung ano mangyayari, 'di ba? And China claims almost entire of the South China Sea conduit for more than $3 trillion of commercial shipping annually, including parts claimed by the Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Brunei. So eto mga bansang to, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, apektado rin sila, mga tol. Ang kinaibahan lang nila sa atin, mga tol, meron silang pagkilos na ginagawa kapag ka pumapasok sa kanila ng illegal yung bansang China. Tayo lang ang bukod tanging bansa din, mga tol, na patuloy nating ipinaglalaban yung ating soberanya, pero tayo din yung tahimik lang, no? I mean tahimik lang, hindi tayo pumapalag. Hindi katulad dito sa Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, lahat yung mga yan, mga tol, pumapalag yung mga yan, 'di ba? The Permanent Court of Arbitration in 2016 said China's claims had no legal basis. Ang nagsabi, mga tol, the Permanent Court of Arbitration in 2016 said China's claims had no legal basis. A ruling the United States supports but Beijing rejects, 'di ba? Winalang halaga nila, mga tol. Kaya yung mga batas-batas natin dito sa Pilipinas, kahit anong gawin ng Senado ata natin o saka ng ating Kongreso, mga tol, asa pa ba tayo na tatanggapin ng China 'yan? 'Di ba? Aasahan ba nating tatanggapin nila 'yan? Yung international law nga hindi nila tinanggap, 'di ba? More than a week ago, Manila and Beijing traded accusations over a collision of their vessels in the South China Sea, with the latter saying the incidents were entirely caused by the Philippines. Kita niyo yan, pagbabaliktad ng kwento. Ang sinasabi nila dyan, mga tol, sabi rin naman ni General Bronner, di ba? Ang accusation daw ng China, tayo daw mismo yung bumangga sa kanila. Tayo daw mismo, mga kapatid, yung bumangga sa kanila. Imagine mo yon, mga tol. Sino ang may matinong kaisipan na bangkang daladala mo na kahoy, ibabangga mo sa higanting barko nila. Tapos nasa karagatan ka pa, 'di ba? Ano 'yun, para lang mapakita mo sa buong mundo na talagang bully sila. Isa-sacrifice mo na 'yung buhay mo. At saka yung mga sakay nun, syempre may mga medyang sakay 'yun, mga tol.
'di ba? So gano'n sila mambaliktad mga tol, 'di ba? Ang hindi lang nila kayang baliktarin yung sabihin nilang tayo yung nag-water cannon sa kanila, 'yun. Malabo nilang sabihin pa 'yun 'no. Eto, following the incidents, Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said on Saturday a paradigm shift was needed in how his country deals with the South China's issue because diplomatic efforts with China were headed in a poor direction. Wala talaga mangyayari. China will keep yan. China will keep the door of dialogue and contact open. Yun nga yung napanood natin kanina, di ba? The spokesperson for its embassy in Manila said in a statement later on Wednesday, sinabi nila open daw yung pinto nila o open daw sila sa pakikipagdialogo. Pero ang tanong, 'di ba? Yung mga sasabihin ba nila paninindigan nila o kaya magiging maayos kaya, 'di ba? Ito yung mga video nga nakita natin nung nakaraan. Talagang mas tumitindi mga kapatid yung ginagawa nila. No, ayan oh. Tensions between the Philippines and China have grown under Marcos. Yan. Sabi nga nila no, dito daw sa gobyerno ni Marcos ni PBBM mga tol ay lumaki yung tensyon. Kasi dito lang mga kapatid nagkakaroon ng boses yung PCG natin, Navy at AFP. Before kasi nung panahon ni Digong mga kapatid ni Duterte, wala tayong nababalitaan dito, 'di ba? Don't get me wrong mga tol, gusto natin si Duterte doon sa kanyang pamamalakad, sa kanyang war on drugs, sa Build program niya at sa iba pa 'no. Pero dito sa kanyang ginawa o sa kanyang naging aksyon towards West Philippine Sea mga tol, hindi talaga natin siya idol diyan. Kasi ang feeling natin mga tol ay napabayaan ng husto. Ayon sa mga DDS o yung mga talagang Duterte diehard supporter, okay daw 'yun kasi payapa, ganyan, 'di ba? Kakampi natin ang China. Pero later on o after ng ni Duterte mga tol, nalaman natin na matagal na rin palang nagtitimpi etong mga PCG kasi hindi naman huminto itong ginagawa ng China ng pambubulas dito sa ating bansa. Kahit noong mga panahon ni Duterte, nangyayari pa rin daw 'yan. Yun nga lang hindi nababalita, 'di ba? Patuloy na nangyayari 'yan. Ngayon lang talaga tumaas ang tensyon kasi may media na, naipapakita na sa TV, na iba-vlog na ng ibang mga vlogger, 'di ba? Nagsasalita na yung mga PCG natin, 'di ba? Ano, under Marcos who has increasingly complained about China's aggressive behavior while he sought closer ties with the United States Manila Treaty ally. Biruin mo dati mga tol pinalayas na ni Digong dati yung mga Amerikano. Pero hindi naman nagbago ang China sa kanilang behavior Hindi naman sila nag-ano diyan 'di ba? Patuloy pa rin nilang ginagawa 'yan. May mga nagsasabi may mga nagsasabi na dapat daw ipinagpatuloy na ni Digong yung ginawa niya dati. Na sabi ng gano'n ng korte yung unconstitutional yung, yung joint exploration ba 'yun, mga kapatid 'no? Correct me if I'm wrong na lang, ilagay niyo na lang sa comment section, 'di ba? Sabi ng korte yun daw unconstitutional. So kahit mabuti yun o hindi, unconstitutional, wala tayong magagawa, dapat nating sumunod sa batas, 'di ba? Kaya ano masasabi niyo mga tol dun sa mga naging aksyon ni Pangulong Duterte dati 'no? Yun ba kinabuti? Kinabuti? Naging tapat bang kausap itong China sa kanilang pakikipagkaibigan kay Duterte 'no? Marcos has said the Philippines will continue to talk to its partners in the Indo-Pacific region and come up with a joint position on their responsibilities in the West Philippine Sea. Okay? So, ayun mga kapatid 'no. So, ayan na nga 'no, sabing gano'n ng China na tayo pa daw ang nagsisimula ng mga kaguluhan dito sa ating soberanya mismo mga tol. Eto simpleng intindihin lang 'to mga tol 'di ba? Lagi naman natin 'tong ine-example. Meron kang isang lupain, bakuran. Paano ka magsisimula ng gulo, 'di ba, sa iyong sariling bakuran kung hindi naman sila papasok at aangkinin yung bakuran mo? Imagine mo 'yun mga tol meron tayong arbitral ruling. Kinikilala 'yan ng international law, international community, kinikilala ng UNCLOS. Kumbaga bina-back-upan tayo ng daigdig, mga tol. Bina-back-upan tayo ng daigdig. Habang itong China hindi niya kinikilala international law, di siya sumusunod sa UNCLOS, wala siyang pakialam sa international community at ang tanging kinikilala lang nila is yung kanilang tinatawag na historical rights o historical claim.
'di ba? Pumapasok sila dito sa West Philippine Sea sa ating exclusive economic zone at ang gusto nila ay tanggapin natin yung kanilang claim kahit na wala namang basehan. Sabi nga ng gano'n ng UNCLOS o sabing gano'n ng arbitral ruling ay, wala daw basis, 'di ba? Ayan, walang legal basis. Sabing gano'n ng, Court of Arbitration in 2016, ayan, China's claims had no legal basis. A ruling the United States supports but Beijing rejects, 'di ba? Ang gusto ng China mga tol, sila yung sundan natin, sila yung paniwalaan natin at sila yung respeto natin. Which is dapat hindi naman talaga natin tanggapin 'yan, Hindi natin dapat i-sacrifice yung ating soberanya para sa, kapiranggot na kapayapaan na hindi naman din natin, mapagkakatiwalaang mananatili na magpahabang panahon mga kapatid 'no. Kaya sana mga tol yung ginagawang effort ng ating gobyerno ngayon, PBBM, alam nating hindi madali yung kanyang, ginagawa. Sana yung susunod na presidente 'no, maipagpatuloy 'yan. Eto kasi mahirap mga tol, kapag ang umupong presidente sa susunod after ni BBM ay, alam mo na, magpapakalapit-lapit masyado sa China, hindi natin alam mga tol kung saan na mapupunta ngayon yung effort na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, mga tol. Yung mga boses, mga sigaw ng PCG natin, Navy natin, ng AFP natin, yung mga pagtitimpi nila ngayon, mawawalan lahat ng halaga yan. Parang ibabasura 'yan ng ating magiging susunod na presidente kung hindi niya ipaglalaban itong sa, West Philippine Sea, mga kapatid 'no. So ito ang ating balita ngayon 'no, binigyan lang natin ng reaction mula sa Inquirer.net at saka sa UNTV. Maraming maraming salamat mga kapatid sa inyong panonood. Puwede kayong mag-iwan ng comment sa ibaba kung ano ang inyong masasabi dito sa balitang 'to. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.